Magluluto pa nga ako. Bakit ka ba magluluto? Nasaan pa si Perla? Di ba nga nag-day off dahil sasamahan nga yung pinsan niyang nag-a-apply yata para magtrabaho sa Saudi? Buong araw ka rin nagtatrabaho, tapos ngayon ikaw pa rin ang magluluto. Eh, well, do I have a choice? Alam naman hindi na tayo kumain at basta na lang tayo matulog. Alin, hindi na nga ako nagtatrabaho eh. Kukuha pa ba ako ng maid? Oh, sige, sandali ha. I've got a better idea. Bakit hindi na lang lumabas tayo at kumain? Ako, fried chicken ah. Oh, sige. Na naman, ayun na ang kinain natin last Saturday nung nanood tayo ng sine. Ako, Daddy, Mickey Dion, pwede? Teka. Napansin ko palagi na lang ang mga gusto ninyong nasusunod eh. Bakit hindi for a change? Choice naman ni Mami. Oh, Mami, your choice. Nawala naman ako ng daddy. Gusto ko ba yan? O sige, in that case, di mag-Italian tayo. Ako yan, hilig ko pasta. Okay. Daddy, ako, pizza ah. Ako, Daddy, spaghetti, masaya na ako. Okay. At dahil ako magbabayad dito, ako na lang ang magtitiis sa mga tira ninyo. O magbihis na kayo, ha? Hop! Teka. Pero pagbalik, ang mga homework tatapusin. Bilisan niyo! Nakakapag-usip ng daddy. Very. Rina, can you have this fax to Mr. Nam? Yes, sir. And pwede ba ikaw na ang pumili ng gift para sa ninang mo? Birthday niya this Friday eh. Ay, hindi ko problema yun, Nino. Isasabay ko na lang po sa regalong bibili ko para sa kanya. That's good. Oh, come in. Good morning, sir. Good morning, Miss Michelle Cervantes, if I'm not mistaken. Yes, sir. Oh, please come in. The new addition to the credit and collection department, right? Please sit down. Thank you, sir. Alam mo bang minsan ay nagkasabay na tayo sa elevator, ha? I remember, You sir. do? Good. Rina, that will be all. Huwag mo kalimutan yung gift, ha? Para sa ninang mo, iyan. Thank you. Oh, how do you find your place of work? Sir, it's okay. Sir, pinapatawag po kayo ni Mr. Torres sa itaas. Very important daw. Pero paano naman kami? Ano ka ba? Rina, temporary lang ito. Ititest lang namin yung product namin sa Cagayan de Oro bago ito fully ma-launch sa Metro Manila. Mga 5 to 6 months lang naman yun eh. 5 to 6 months? Iiwanan mo kami ng mga anak mo ng ganong katagal? Ano ba naman? Rina naman, intindihin mo ako. It's a direct order, not a request from my superiors. What can I do? Ako naman yun eh. Initial reaction ko lang to, syempre. Pero kasi naman, Troy, mahirap naman kung magkakahiwalay tayo. Tawag ka lagi, ha? Uy, Oo. Araw-araw, minuminuto. promise. Promise. Sir, tanaw tayo.
Sir, sunduin ko lang kayo bukas, alas 7. Nga pala yung sasakyan nyo bukas, sigurado na ho yun. Ganun ba? Sige. Salamat ho. Sir, na po ako. Bukas po. Sir, pag may kailangan po kayo, tawagin na lang niya ako. Sa ibaba lang po ako. Opo. Sige, salamat po. Okay na ba kayo dito? Ayos na po. Sige. Hello, Rina. Oh, kumusta ka na? Oo, alam ko, katatawag ko lang kanina. But what can I do? Miss na kita eh. Yeah. Kaya nga eh. First time natin maghiwalay ng ganito. Diba? Boy! Tandaan ka lang, Brad. Saan ka nang galing, boy? Pinababayaan ka dito, ha? Salamat po, Mr. Ra. Pasensya na kayo. Napabayaan ko sa pinantita niya eh. Rafi, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, huwag na huwag kang lalabas, hindi kasama Tita Loretta mo, ha? Ano pa bang gusto mong gawin ko, ha? Huwag magtrabaho para lang bantayan ka? Pasensya na talaga kayo, naabala pa kayo. Salamat ulit. Wala nga naman. Dito ba kayo nakatira? Oo. Ako nga pala si Becca. Becca Gutierrez. Troya Goncillo. Sige, salamat ulit, ah. Sige na, umakit ka na ron. Sarap-sarap talaga ng lutong probinsya. Pwede ba magkamay na lang ako? Aba, oo, sige. Para lalo kang ganahan. O ito, may salad pa yan, no? Ha? Alam mo ba, talagang magaling magluto yan si Tita Loretta. Eh kung nakapag-asawa lang yan, yan ang makakapagpaligaya sa mister niya. Ayan ka na naman. Kung nag-asawa ako, di wala kang nakatulong sa pag-alaga sa kapatid mo si Rafi buhat na mamatay ang mga magulang mo, ano? Kayo naman, tita, hindi na kayo mabiro. Siyempre naman. Eh, kayo na nga halos naging nanay ko simula nung mamatay ang mama. Kayo na rin ang halos nagpalaki sa akin. Sabay namatay ang parents mo? Oo. Namatay sila sa plane crash pabalik sa Manila. Oh, tikman mo ito. Sariwan-sariwa yan, no? Sinadya ko pa yun sa palengke, oh. Mabuti na lang, may trabaho yan si Tita Loretta, yung pagmumudista niya. Sa tsaga niya, ayan, napag-aral na ako, nakatapos ako ng commerce. Ngayon naman, akong nagtsatsaga sa kanya. Ayun! Ngayon, ikaw na lang nagtsatsaga sa akin. Ikaw talaga. Teka! Hoy! Roy! Ano ginagawa mo rito? Ako, hindi pa uwi na kasi ako. Nag-aabang ako ng jeep. Dito lang kasi ako nagtatrabaho. Yan, dyan pagkatapos ng school na yan. Ah, ganun ba? Alayin mo na. Eh, dito na ako nagtatrabaho. Yan ang branch namin, no? Talaga? Pati pala sa opisina, magkalapit lang tayo eh. Oo nga eh. Halika, hatid na kita.
Ay, hindi Okay na. lang sa akin. Nakakaya naman sa'yo eh. O bakit naman? Ito na, buti ngayon, may kaibigan na ako rito eh. Alam mo, madalas ako nalulungkot eh, pag namimiss ko yung asawa ko, mga anak. Teka, dito kita. O, sige. Alam mo, bihira mangyari sa akin to. Kasi halos araw-araw, ang rota ko, trabaho lang sa bahay. Pareho rin naman sa Manila eh. Kami mag-asawa, ganun din. Alam mo, swerte siguro ng misis mo. Mukha ka kasing mabait eh. Ang sabihin mo, ako ang maswerte. Dahil ang ganda-ganda ng misis ko, super bait pa. Bakit? Pogi ka naman ah. Bakit? Wala. Akala ko misis ko lang nakakaalam na. Hindi. Totoo, hindi naman ako nagbibiro. Bakit parang ayaw mong maniwala? Hindi naman, kaya lang... hindi na ako sanay ng makarinig ng gano'n mula sa ibang babae. Well, at least hindi ka katulad ng ibang pabling, diba? Stick to one ka. Oo naman. Ikaw, stick to one ka rin ba? Parang gusto mo rin tanungin kung meron na akong boyfriend. Siguro gano'n na yun. Medyo. Medyo. Meron ba nun? Eh, hindi. Kasi ganito yun eh. Mag-boyfriend nga kami, pero magkaiba kami ng gusto eh. Para bang may kulang. Siya, ang gusto niya mag-happening. Ako naman, gusto ko magtrabaho lang. Magastos kasi. May trabaho na ba siya? Wala, hindi naman niya kailangan magtrabaho kasi mayaman sila eh. May-ari sila ng lumber at saka hardware dito. Tsaka sa iba pang syudad. Mabait naman siya. College graduate pa. Kaya lang hinihintay kong tumingin. Teka, sandali. Parang naikwento ko na ata sa'yo yung buong buhay ko. Second meeting pa lang natin ito ah. Ayaw mo nun? Relax ka na sa akin. Di ba magkaibigan tayo? Bakit? Bagay. Ayaw mo ba ako maging kaibigan? Eh, siyempre gusto. Actually, ako nga. At home na rin kagad ako sa'yo eh. Hello. Hello. Who's this? Rina, si Troy to. Oh, Troy. Ah, makakabigla ka naman. Hindi ko pa na itatawag ka ng ganitong oras ng umaga. Wala stress na. At gising ka pa. Hindi ako makatulog eh. Bakit? May sakit ka ba? Wala naman. Nalulungkot lang ako. Bakit? Kailangan pa bang itanong yan? Eh di syempre dahil sa inyo. Meron naman nalulungkot na rin kami. Yung mga bata nga pa rin tanong tungkol sa'yo. Kailan ka daw magbibisita rito? Miss ka na rin namin eh. Ay pipilitin ko. Siguro next week by Friday or Saturday. Pipilitin ko na sila na kailangan ko na talagang umuwi. Kung hindi, masisira na ang ulo ko dahil sa namimiss ko na kayo. Kawawa naman ang
mister ko. Pero actually, alam mo, Troy, ganun-ganun din naman ang nararamdaman namin dito eh. Nahirapan din kami. Rina, I love you. Lasing ka ba? Kasi kadalasan sinasabi mo na yan kapag nakainom ka eh. Hindi, basta pakinggan mo yung sinasabi ko. Mahal kita. Rina, mahal na mahal kita. Alam ko naman yun eh. Alam mo rin naman siguro na mahal na mahal na mahal din kita. You come home na. Miss na kita eh. Sana as soon as possible. We all need you, Troy. Sana nga. I need you all too. Becca? 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 Troy, bakit? Bakit wala ka kanina? Isang oras ako naghintay ah. Hindi ba't ako maghahatid sa'yo pa uwi? O ano nangyari? Eh kasi, ano eh... Ano nga nangyari? Becca, bakit? Sino yan? Kevin, halika. Kevin, si Troy, kapitbahay namin. Dito lang siya nakatira. Troy, si Kevin, boyfriend ko. Nice to meet you, pare. Tuloy ka, pare. Huwag na. Dumaan lang ako para tanungin siya kung bakit di siya nakasabay sa akin kanina eh. Magkalapit na kami ng opisina. Baka kako may nangyari. Ah, ganun ba? Sinundo ko siya. Alam mo na, konting sorpresa. Lalabas kasi kami. May lakad kami ng barkada. Tuloy ka, pare. Huwag na. May maaga akong appointment bukas. Marami akong re-reviewin eh. Sige, I'll go ahead. Troy, pasensya ka na. Siguro dapat tumawag na Okay talaga lang. ako para nakapagbilin. Sino ba yun? Eh, di ba minsan nakwento ko na siya sa'yo na sinave niya si Rafi nung minsan muntik na mabunggod dyan sa labas? Ah, yun ba? O, paano? Tuloy tayo sa party ni Marky. Ay no, Kevin, ikaw na lang. Hindi ako sasama sa'yo. Pambihira naman, oh. Eh, para ano pang nagka-girlfriend ako kung palagi na lang ako nag-iisa umatin sa mga party? At saka baka hindi mo alam, hinahanap pa sa akin palagi ng mga kaibigan natin. Kung bakit ba naman yung mga barkada mo kung mag-party weekdays? Pwede naman gawin ng Friday o kaya ng Saturday katulad ng iba dyan. Eh, ngayon party ni Marky. Ba't sa Sabado pa? Eh, hindi nga ako pwede. Maaga pa ako magigising dahil may pasok nga ako. Eh, ba't yung iba doon? May mga trabaho rin katulad mo, pero umatin ng party. Maaga sila kung umuwi. Eh tayo, para namang hindi kita kilala, Kevin. Umagahan ang gusto mo. Saka para kang balong kung uminom, hindi ka naman napupuno. Wala naman ako ibang gagawin doon. Mag-aayala ako umuwi sa'yo, makukulitan ka lang sa akin. Eh, gusto mo pa talaga yung sumisikat yung araw eh. Eh, paminsan-minsan lang naman to, eh, di mag-absent ka bukas. Kevin, meron ng deduction kapag nag-a-absent ako eh. Eh, halos naubos ko na nga yung leaves ko nung binantayan ko si Rafi nung na-ospital siya. Hindi ko na talaga kaya mag-absent. Eh, para magkano lang yun? Eh, kung gusto mo, bayaran ko pa yung kumpanya niyo eh. Bibigyan pa kitang pera, sumama ka na sa akin. Eh, Kevin, hindi lang naman perang pinag-uusapan dito eh. Mapapabayaan ko rin yung trabaho ko. Isa pa, meron akong importanteng kailangan gawin sa opisina. May project akong tatapusin. Pusang ka lang project yan. Puro ka naman project eh. Ayan palagi dinadailan mo sa akin. Teka, magkaliwanagan nga tayo. Ano ba mas mahalaga sa'yo? Yung trabaho mo o ako? Alam mo, nahalata ako ng palagi priority mo yung trabaho mo eh.
Nasaan na ba ako sa buhay mo, ha? Oh, bakit di ka nagsasalita? Sige na, sasama na kung sasama. Alam ko naman pag nagtaas na yung boses mo, kahit anong sabihin ko, ikaw pa rin ang masusunod. Yan, ganyan. Yan ang gusto ko, pinagbibigyan mo ako dahil alam kong mahal na mahal mo ako, di ba? Sige, sandali. Magbibihis muna ako. Hintayin mo na lang ako. That's it. Ikaw naman, masyado ka naman nagmamadali eh. Bigyan pa ako eh. Sa'yo pa tayo, sweetheart. Ano ba Yes, naman, bata. Kevin? Oh, Tama andito na ka kanina, na bakit ka tayo. pinagbibigyan Bitin pa ako. Gusto ko sumayaw pa tayo. Yung Macarena. Kevin, amoy alak ka pa. Macarena. Sige na, umuwi ka na lang. Hindi mo na ba ako pagsasabihin na mag-ingat man lang ako? Sige, mag-iingat ka sa pagdadrive mo, ha? Sige, bye-bye. I love you. Sweet dreams. Sige. Bakit? Hindi ba dapat ako magtanong niya? Hindi kita maintindihan. Bakit kanina ka pa walang kibo? Problema ka ba? Yung ba? Wala yun. May konting problema lang kami sa opisina. Sigurado ka? Baka naman sa akin ka may problema. Sa'yo? Ano naman ang magiging problema ko sa'yo? Yun nga ang pinagtataka ko eh. Bakit tayo man sabihin? Wala akong sasabihin sa'yo. Bahala ka. Basta ako may nararamdaman ako, ayaw mo lang sabihin. Beka, maniwala ka, wala. Tungkol lang sa trabaho at wala kang magagawa doon. O sige, kung kailangan mo lang tulong ka, nandito lang ako sa baba mo. Sa ibaba ako. Diba nasa ibaba lang naman ako ng bahay na tinitiran mo? Diba? Hindi pa naman ako uuwi. Bakit? Saka pupunta? Plano kong uminom muna. Bakit? Para mag-relax, may masama pa doon. Gusto mo samahan kita? Wag na. May istorbo ka lang eh. Pahinga ka na. Sige. Sige, I'll just see you tomorrow. Troy, ano ba itong nangyayari sa atin? Ewan ko, Becca. Ewan ko.
Huwag kang mag-alala. Walang makakaalam. Ha? It's a secret. At next week, let's go out of town. Talaga? Okay? Sige. Ninong? Yes, Rina. Excuse me. Hindi ko kasi alam na may bisita po pala kayo. Oh, it's okay. It's okay. Excuse me. Yeah. Isipin mo, akala ko ha sila Ninong at Ninang. Akala ko matagal ko nang kilala. Yung pala hindi pa. Can you imagine? Lalong-lalo na si Ninong. Dahil meron pa pala siyang dark side na hindi ko alam. Oh. Alam mo, sa tingin ko, dapat huwag kang padali-dali sa pag-judge mo. Give the whole matter some time. Ngayon, kapag makakita ka na ng evidence na magpapatunay dyan sa mga hinala mo, and then that's the time to react. Kausapin mo yung boss mo, sabihin mo sa kanya na nalalagay ka sa alanganin. Dahil tinatrato mo siyang parang pamilya na, lalo-lalo na ang misis niya. Ano? Ay, naku. Tama ba yung mga sinasabi ko, ha? Tama. Kaya naman talaga kita hinintay dahil alam ko ikaw na makakatulong sa akin. Teka nga pala, bakit masyado yatang natagalan bago ka makapagbisita rito? Eh, last week ka pa due, di ba? Something came up eh. Hindi ko maiwasan. Ay, naku. Ewan ko. Napapansin ko lang masyado yata nagiging hectic yung schedule mo. Nakakamiss ka naman tuloy, oh. Pati nga yung mga pagtawag-tawag mo rito, paminsan-minsan na lang. Yung pagbibisita mo rito, nababawasan na. Alam mo kasi matatapos yung project na yan nang hindi ka na pumupunta ron at dumito ka naman. Kailangan ka naman namin dito, Troy. Huwag kang mag-alala. Malapit na. Ayan. Ba't hindi ka nagpapakita sa akin? Ang tagal mo na palang dumating, ni Haliho, wala akong narinig sa'yo. Hindi mo ba alam na may naghihintay sa'yo, ha? Halos araw-araw, oras-oras, ikaw ang naiisip ko. Ano na nangyari sa'yo? Bakit ang tagal mo? Bakit hanggang ngayon hindi ka man lang tumatawag sa akin? Troy, mababaliw na ata ako sa kaiisip sa'yo eh. Tapos bigla ko na lang makikita na dumating ka na pala. Natanong kita sa bintana mo pero hindi kita inistorbo. Inintay ko ikaw na muna mismo ang magpapakita sa akin. Pero ano, wala nangyari, ano? Becca, nahihirapan na ako. Yun ang totoong dahilan. Mali. Mali itong napasukan ko at hindi ko kayang ayusin. Alam mo, lahat tayo masasaktan in the end sa ginagawa natin ito. Alam mo, nung huli ko silang binisita, nagkasakit yung bunso ko. Tamang-tama umuwi sa probinsya yung maid namin, kaya napilitan akong alagaan siya. Becca, doon ko na-realize how much my kids miss me. Alam mo, kapag natutulog siya, damang-dama ko ang saya niya dahil kayakap niya ang daddy niya. Minsan binigyan ko siya ng gamot.
Ginulat na lamang niya ako nang bigla siya magpasalamat sa akin. Nagpapasalamat siya sa Diyos. Dahil nung may sakit siya, nandoon ang daddy niya, mas mabilis siyang gumaling. Becca, doon ko lang nalaman. Ang mga sakripisyo nila. Ang lahat ng tinitiis nila. Na wala silang magawa na dapat nilang gawin yun. Ang hindi nila alam, habang nagtitiis sila, teka, ano ba ginagawa ko rito, ha? Pero huwag mong isusumbat sa akin ang pamilya mo. Alam mo ba, pamilya na pinag-uusapan, wala akong kalaban-laban dyan! Wala akong kalaban-laban dyan! Teka, ano naman ang gusto mong gawin ko? Eh, ito talaga nararamdaman ko eh! My God, Roy! Ano ka ba? Ha? Ngayon mo lang naisip to? Hindi mo sabihin pinasok mo itong relasyon na to na nakalimutan mo may asawa kang tao, ha? Ang tanga mo naman! Napaka-selfish mo! Hindi mo man lang ako inisip. Ha? At least ako nang pasukin ko itong relasyon to. Handa ako dun sa mga mangyayari. Alam kong mahal na kita. Mahal na kita, wala nang urungan yun eh. Mahal na kita. Mahal na kita. Mahal na kita. Tapos na-realize mo kaya hindi ka nagpapakita sa akin dahil mahirap itong relasyon pinasukan mo. Dahil may asawa at anak kang tao. Pues, kung gusto mong mawala ka na nakikita, ako na mismo gagawa. Dahil mahal kita. Tapusin na natin to! Kung kahit pa paano minahal mo rin ako. Huwag ka na magpapakita sa akin. Maawa ka naman sa akin dahil nasasaktan mo ako. Nasasaktan mo ako. Alam mo, Troy, talagang malaking sorpresa ito para sa amin. Hindi talaga namin akalain babalik ka rito bigla. Hindi ba nga dapat 2 buwan ka pa doon? Ay, naku, ginawa ko na talaga ng paraan. Balik ka doon sa kusina. Kinausap ko yung immediate superior ko at sinabi ko sa kanya, nakitang-kita na naman talaga yung trend ng acceptance ng bagong product namin. Alam mo, talagang hirap na hirap akong hiwalay sa inyo. At saka, biruin mo, kitang-kita na naman namin na talagang ma-achieve namin yung goal. Kaya nagpapalit ako sa isang pinata to finish the project. Daddy, talaga? Dito ka na? Hindi ka na uuwi? Hindi na. Forever and ever. Ha? Mag-ingat ka, Troy, sa pananalita mo. Alam mo naman ang mga bata, matatandaan yung mga yan. Eh, siguro pwera lang kung talagang hindi maiwasan. Di ba, Karina? Babalik ka pa ron. Akala ko ba meron ng ibang pumalit sa'yo ron? Eh, tapos na nga ang project namin doon, tsaka nakabalik na yung taong pumalit sa akin. Kaya lang naman ako babalik doon para ma-meet ko yung mga taong in charge doon and to make sure lang na tuloy-tuloy yung success ng product namin as we launch it in Metro Manila. Eh bakit nga ikaw pa? Wala bang ibang maa-assign doon? Lina, utos ng kumpanya. Di tayo explain pa ba? At saka 3 araw lang naman ako mawawala eh. Di ba sinabi ko naman sa'yo, malapit na ako ma-promote? Di dapat masanay ka na dahil papadala ako ng kumpanya sa abroad. Tsaka nag-promise na naman ako sa inyo ah. Na never na ako magpapa-assign in any other place even on a temporary basis. Dito lang ako.
Ano, tutulungan mo ba ako mag-pack ng things ko? Oo naman, syempre. Pero on one condition. Uuwian mo ako ng maraming mangga. Tulad ng dati kasi namimiss ko na rin yung mga mangga na yan. Okay. Oh. Ano, sweetheart? Dito tayo mamaya. Oh, sige. Thank you. Ingat ka. Becca. Kung galit ka pa, kung talagang ayaw mo na akong makita pa, pumasok ka na lang sa loob ng bahay ninyo. Maiintindihan ko yun. Gumawa lang naman ako ng paraan para makita kang uli. Kahit sandali lang. Kahit ilang saglit lang. Dahil kahit anong gawin ko, hindi kita kayang limutin. Baka maibigay sa buhay ko. Kaya binabalik-balikan kita sa puso't isip ko. Kahit magkahiwalay pa tayo. Si Rina lang ang kaisa-isang girlfriend ko. Wala nang iba. College pa lang ako noon. Na. Plano na namin na magiging isa ang buhay namin. Bata pa kami. Alam na namin kung anong edad kami magpapakasal. Saan kami magpapatayo ng bahay kung may trabaho na kami. At kung ilan ang magiging anak namin. Lahat yun. Lahat ng yun, pinlano namin. Kami ang nagpatupad nun. At natupad nga ang lahat ng masaya ako nun. Dapat bang sabihin kung akala ko masaya ako nun dahil hindi ka pa pumapasok sa buhay? Ang ibig mo bang sabihin, handa ka nang gumawa ng sariling buhay kasama ako? Kahit anong mangyari? Kahit na may pamilya ka pa? Hindi ko pa alam kung anong sagot ko ron. Hindi ko sigurado kung kaya ko na nga. Pero iisa lang ang alam ko. Mahal kita. Ewan ko kung bakit, kahit alam kong mali yun na hindi dapat yun. Pero ano naman magagawa ko sa yung talaga nararamdaman ko eh. Kahit mamatay pa ako ngayon. Yun lang ang masasabi ko sa Diyos. Ano, talaga bang wala ka ng pagbibili? Wala na. Troy, huwag mong kalimutan abangan yung mga bata, ah.
Mga 6 o'clock, babalik sila galing sa birthday party dyan sa kabila. Kasama nila si Perla. Bakit? Matatagalan ka ba? Hindi naman, mga 1 hour. O, di siguro pagdating ng mga bata, di nandito ka na. Siguro. Bye. Bye. Phone. I'll take it. Okay. Kalimutan ko yung susi. papasyal dito. Alam mo ba, miss na kita eh. Ikaw lang ba? Ako nga lagi naiisip ko eh. Becca, mahal na mahal kita. Talaga? O sige nga, gaano mo ako kamahal, Aber? Kailangan pa bang itanong yan? E di syempre, mahal na mahal. Talaga? O sige, kung talagang mahal mo ako, di papayag kang magka-baby tayo para naman meron akong panlaban sa pamilya mo. Eh kung yun ang gusto mo, eh di sige. Talaga? Ganun mo ako kamahal? Sobra. Hayop ka! Hayop kayong dalawa! Troy, sino yun? Ako, ang asawa niya. Hoy, babae ka! Ang kapal ng mukha mo! Hayop ka! Hayop ka talaga! Pumapatol ka sa asawa ng may asawa! Bastos ka! Walang iya ka! Hayop! Hayop ka talaga! Hello? Hello? Father, magsalita! Magsalita ka! Hayop ka! Hello? Hayop ka! Ay! Lumayas ka! Lumayas ka! Lumayas ka! Hindi ka namin kailangan! Explain, makinig ka sa akin! Ayokong makinig sa'yo! Alam mo ba yun? Bakit ako makikinig sa'yo? Dahil magsisinungaling ka. Puro kasi sinungaling ka na sasabihin mo sa akin. Anong rason ang ibibigay mo, ha? Ha? Ano kala mo sa akin? Walang utang? Hindi ako makikinig sa'yo! Hindi ka namin kailangan dito. Hindi ka namin kailangan. Lumayas ka. Lumayas ka. Lumayas
Kung ayaw mong umalis, ako ang aalis. Basta ang gusto ko, pagbalik ko rito, wala ka na. At kung kinakailangan tumawag ako ng pulis para paalisin ka, gagawin ko yun! Mami! Mami, kanina ka pa namin hinihintay ah. Kain na! Mami, saan kayo galing? Troy, pwede ba tayo mag-usap sandali? Tayong dalawa lang. Taas. Sige. Patuloy mo yung pagkakain niyo. May pag-uusapan na kami natin, ha? Ba't nandito ka pa? Anong gusto mong mangyari? Sabihin mo. Ina, gusto ko humingi ng tawad. Tumayo ka. Nakakahiya ka. Anong akala mo? Ganun na lang kadali yun? Anong akala mo sa akin? Tanga? Alam mo, ngayon ko lang na-realize, after 12 years of marriage, na hindi mo pa pala ako kilala. At mas lalo namang hindi pa pala kita kilala. Ang katabi ko sa kama, halos buong buhay ko hindi ko pa pala kilala. Tell me, Troy. Paano ko mapapatawad ang isang taong hindi ko naman pala kilala? Kailangan tayo magkahiwalay ngayong gabi. Ako o ikaw ang aalis? Kung ayaw mong masaktan ang mga bata sa nangyayari sa atin, umalis ka na lang. Dahil kung hindi magwawala ako, Troy, at kung kinakailangan gawin ko yun sa harapan ng mga bata, gagawin ko. Mawala ka lang dito. Alis ka na. Ngayong gabi.
Saan ka tumutuloy ngayon? Sa bahay ng kaibigan ko. Pero kinausap na ng nanay ko si Rina. For the sake of the kids, pumayag siyang bumalik ako. Pero magkahiwalay kami ng kwarto. Pumayag din siya maging civil kami sa isa't isa. For the sake of the children. Pero wag na raw akong umasang magkakabalikan pa kami. We will live our separate lives in one roof. Hanggang sa dumating yung panahon na lumaki ng mga bata at maintindihan nila yung nangyari. Pagdating nun, manda na raw akong bumukod sa kanya. Ano sa tingin mo? Napapatawad ka pa ba niya? Ano naman gusto mong sabihin ko? Sana. Mahal mo pa ba siya? Ako? Mahal mo pa ba ako? Alam mo, Troy, pagkatapos na nangyari, tagal mo hindi nagpakita sa akin. Naiintindihan ko naman kung bakit eh. Nakapag-isip-isip din ako. Na-realize ko na ito na yung kahirapang alam natin pagdadaanan natin dahil sa pinasukang relasyon natin. Tulad ng inaasahan. Kapwa tayo tumaya dahil kahit alam natin pareho tayo matatalo sa larong to. Pero gusto ko bang ituloy ito? Kahit lagi tayo matatalo sa larong to. Siguro dapat ako nang sumagot dun sa tinatanong ko dahil alam ko naman kung anong dapat may sagot, di ba? Daddy, dumating ka na? Kanina pa kita hinihintay eh. May sasabihin ako sa'yo eh. Hintay mo ako, bakit ha? Kasi yung crochet exhibition sa Mega Mall, last day na bukas, yung mga ibang kasamahan kong nagko-crochet, nakapunta na roon, ako na lang ang hindi pa. Sinasabi ko naman kay Mami, kaya lang parang walang nangyari. Ewan ko ba, Daddy? Kaya lang parang nag-iba na yata si Mami kasi napapansin
kinakausap ko siya, parang walang nadidinig, parang may ibang iniisip. Ewan ko ba, Daddy? Siguro baka may problema lang ng mami. Intindihin na lang natin siya habang di pa nawawala yun. Kailan, Daddy? Kailan mawawala? Nahihirapan na po ako, pati si Ramir eh. Ayan mo, bukas bago pumasok sa opisina, kakausapin ko ang mami mo para sa'yo. Talaga? Okay. O, matulog ka na. Ha? At may klase ka pa bukas. Oh, ba't gising ka pa? Di ba may klase ka pa bukas? Naririnig kasi kita mula sa kabilang kwarto. Alam ko hindi ka rin makatulog. Mami, hinihintay ko rin si dating dumating. Pati si Karina dahil kakausapin siya. Matulog ka na. Ayan, tingnan mo yung relo. 3 o'clock na ng umaga. Matulog ka na. Mami, bakit tiwalay kayo ng kwarto ni Daddy? Ano ba namang klaseng tanong yan ng ganitong oras na ng gabi? Sagutin mo lang ako, please. Matagal na ako hindi makatulog sa kakatanong niya sa sarili ko. Pero, hindi ko talaga masagot-sagot eh. Anak, alam kong marami pa kami dapat ipaliwanag sa inyo ni Karina. Pero hindi ito ang tamang panahon para gawin yun. Matulog ka na. Bukas, makatapos natin yung maghahaponan. Mag-uusap tayong dalawa. At ipaliliwanag ko sa'yo lahat na gusto kong malaman. Okay? Always sleep now, okay? Good night, Mommy. Ninong, ito na ho yung mga Roger files. Pasensya na ho kayo kung medyo natagalan. Na-misplace ko ho yata eh. No, it's okay. Rina, sandali lamang. Pakisara nga yung pintuan. Meron tayong dapat pag-usapan, Iha. Please sit down. Rina, maliit ka pa, kilala na kita. Alam mo yon, hindi ba? But we really have to talk.
Not as office mates, but as friends, as family. Ano naman ho ang pag-uusapan natin? Well, tungkol sa nangyayari sa buhay ninyo. Pumunta kahapon si Roy sa bahay at humihingi ng tulong sa amin ng ninang Josefa mo. Tulong para saan? Matulungan daw namin siyang mapatawad mo. Hindi ko magagawa yun, Ninong. Siguro ang akala ninyo, natutuwa ako na hindi ko siya mapatawad. Pero mas lalo akong nasasaktan, lalo na kapag nakikita ko ang lungkot at sama ng loob na naidudulot niya sa aming mag-anak. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Natutulak ako ng matinding hapdi ng sugat ng aking puso. Pero Rina, kailangan gawin mo yon sa gusto't ayaw mo. Dahil lahat tayo sumumpa na gagawin natin yun. Natatandaan mo ba na minsan nagsimula rin sa puso mo ang pangakong yon? For richer or poorer, for better or for worse, till death do us part. Iha, try to remember what you promised before God. Alam ko you're experiencing something unbearable. Pero you promised before them na hindi mo tatalikuran si Troy dahil kamatayan lang ang maaring magpahiwalay sa inyong dalawa. At yung sugatan mong puso, kailangan magpatawad dahil yan ang kanyang ipinangako nung ikinasal kayo. Paano ko po kaya magagawa yun, Ninong? Kailangan simulan mong subukan. Maniwala ka sa akin. Alam ko ang sinasabi ko. Napatunayan ko na yan sa ninang Josefa mo. Ilang beses ko na pa siya nasaktan. At yung kay Michelle, hindi ko may pagkakaila sa iyo yun. Pero huwag mo nang alalahanin yun. Tapos na yun. Wala namang nangyari eh. Kapilyuhan lang dala ng aking katandaan. At alam din ng ninang Josefa mo yun. At binaliwala niya dahil higit pa dyan ang kanyang pinagdaanan. Alam mo, nung araw, nagkagalit din kami. Matindi. Nagkahiwalay. At naisip din ng ninang mo na tapusin na ang lahat na ito. Pero nagbabalik sa amin ang aming pangako na dapat gawin namin, tuparin namin. Dahil paano ka naman makakaharap sa Diyos kung binabaliwala mo yun? Hindi ba mahirap, Iha? Opo. Try. Sorry ha. Kumusta ka na? Mabuti.
Nandun pa nga sila Karina at Ramir sa nursery. Hindi nagsasawang pagmasdan ng kanilang bagong brother. Nakakatuwa naman. Rina, pwede ba kitang yakapin? Paano? Mahal kita, Rina. Kahit ano pa mangyari, hanggang kamatayan, mahal kita.